Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibon ni Kalimantan na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magpakababa at maging matapat. Ang lingkod ng bayan o lingkod ng pamahalaan sa gabay ng Panginoong Jesucristo. At ayon po dito ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 20, talatang 27. Ito po ang mensahe. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay, upang matubos ang marami. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 47 hanggang 48. Ito po ang mensahe. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ay gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay papanagutin sa lalong maraming bagay. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 10 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyong ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia. Kabanatang 6 at talatang 7. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang inyong aanihin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2. Talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ipagmalasakit ninyo ang inyong kapakanan. Pagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 1. Ito po ang mensahe. Kaya nga talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon po ang ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na magpakababa at maging matapat ng lingkod ng bayan sa gabay ng Panginoong Jesucristo. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos kung paan sa lahat ng mga tao at lalong-lalo na yung mga pinuno o lingkod ng ating pamahalaan o lingkod ng bayan
So kayo mga itinalaga dyan, iniluklok ng bayan, inilagay ng Panginoon Diyos. At mga nais mamuno o maging nais lingkod ng bayan o maging pinuno ay kayo ay maging mababang loob. Kung nais nyo maglingkod at kayo mga naglilingkod, dapat makitaan kayo ng kababaang loob na kayo ay talagang tunay na lingkod ng bayan. Nagsisilbi kayo at hindi kayo pabosing, hindi kayo animo ay mataas na pinuno na kayo yung pinaglilingkuran. Hindi, kayo ang maglingkod sa taong bayan bilang inyong authority na itinalaga sa inyo diyan sa pamahalaan. Kaya kayo ay maglilingkod na may kababaang loob at kagaya ng Panginoon Kristo, gayahin niyo siya at magabayan kayo ng Panginoon Kristo sa inyong paglilingkod upang kayo makapaglingkod na may kababaang loob, makapaglingkod kayo na inyong kayang isakripisyo ang inyong buhay para sa Panginoon Diyos, para sa inyong paglilingkod. Sapagkat kayo, ang pamahalaan ay ginawa ng Diyos. Kayo ay ginawa niya para maging lingkod niya diyan sa pamahalaan. Kaya kayo mga nasa pamahalaan, kayo ay lingkod ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang Panginoon Kristo ay itinalaga niya para pamahalaanan ang lahat ng kapamahalaan at lahat ng tao. Kaya kayo ay inyong pakatandaan. Kayo mga nasa pamahalaan bilang ginawa ng Diyos, kayo ay lingkod ng Diyos, lingkod din kayo ng Panginoon Kristo bilang binigyan niya ng authority o binigyan din niya ng gampanin upang pamahalaanan at paghaharian ng sangkatauhan mula dyan din sa mga kapamahalaan yan. At pagdating ng takdang panahon, pamamahalaanan niya ng kamay na bakal ang buong mundo mula sa mga kapamahalaan. Bawat mga bansa, bawat mga kapamahalaan ay pinailalim ng Panginoon Diyos sa Panginoon Kristo. Kaya gagayahin niyo siya sa kanyang ginawang pamumuno bilang lingkod din ng Panginoon Diyos at bilang lingkod ng mga tao. Sa namumuno siya na may kababaang loob kahit siya ay Diyos, kahit siya ay naghahari na sa kalangitan at itinalaga ng Panginoon Diyos na maghari, nagpakababang loob siya. Kaya gayahin siya ng ating mga nasa pamahalaan. Ngayon, bilang mga lingkod sa pamahalaan, kayo ay binigyan ng malaking gampanin. Pinagkatiwalaan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos. So meron kayong malaking gampanin dyan at lalong-lalo na yung mga Kristiyanong nakaalam ng inyong gampanin bilang mga lingkod ng pamahalaan. At sa ating pagbabahaging ito, kayo mga nasa pamahalaan, kayo'y mapaalalahanan na ang pamahalaan yan ay ginawa ng Diyos at kayo'y mga lingkod niya. So kayong mga lingkod, meron kayong malaking gampanin bilang lingkod ng Diyos sa pamahalaan. At nagpapailalim kayo dapat sa banal na Panginoon Kristo. Kayo ay kanyang sakop. So kayo ay bilang lingkod ng Panginoon Kristo, bilang lingkod ng Panginoon Diyos, kayo ay may malaking gampanin sa inyong paglilingkod sa pamahalaan. Kaya bilang malaking gampanin at pinagkatiwalaan niya, kayo ay dapat ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay upang mapagkatiwalaan kayo sa malaking bagay. Ngayon, kung kayo hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin kayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya kung kayo naglilingkod sa pamahalaan, kung kayo ay mula sa maliit na posisyon pa lamang, hindi na kayo mapagkatiwalaan at inyong authority, hindi rin kayo mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Ngayon, kung kayo ay hindi napagkatiwalaan sa maliit at malaking bagay, anuman ang inyong authority, lalong-lalo na sa kayamanan o yaman ng kaban ng bayan na pagtiwalaan kayo, ay mananagot kayo sa ating banal na Panginoon Diyos, mananagot kayo sa inyong kapanaluan na inyong kayo ay hindi napagkatiwalaan sa inyong tungkulin. So mananagot kayo ng malaking bagay sa Panginoon Diyos sapagkat kayo ay nakaalam ng inyong gawain at ng inyong tungkulin at ating pagmumulat na ito sa mga nasa pamahalaan na kayo ay may malaking gampanin sa Panginoon Diyos sa tao sa inyong tungkulin. Kaya mapagkatiwalaan kayo ng sa inyong tungkulin anuman ang atang sa inyo. Kung sa kabalang bayan, pagtitiwalaan kayo at kung paano ninyo pamamalaanan ang yaman ng bansang ito at ang mga kalupaan ng bansang ito na pinagkaloob ng Panginoon ang yaman ng bansang ito. Mapagkatiwalaan kayo ng Panginoon Diyos sa yaman na ipinagkaloob niya bilang magsasabyo at mamamahalan. Huwag ang sariling interes ninyo ang pairalin nyo na inyong kukurapin ng kabanang bayan, ang kalupaan, ang yaman ng bansang ito
ay sa sarili ninyo, sa pansarili ninyong interes. Kayo yung makikinabang, mga kaalyado ninyo. So, hindi dapat ganoon ang inyong pamumuno. Kundi maging patas ang pagtingin nyo sa lahat, paglingkuran nyo ng patas ang lahat mula sa kampanya ng pamahalaan at kalooban ng banal na Panginoon. Yan ang dapat na inyong isusulong din sa loob ng pamahalaan. Ang patas na nais na banal na Panginoon Diyos. Bilang gabay ng Panginoon Diyos sa mga kapamahalaan bilang ginawa niya. At wag niyong lokohin ang taong bayan, wag ninyong lokohin ang inyong sarili niyo. Sapagkat hindi niyo maloloko ang Panginoon Diyos. Kaya kung ano ang inyong inasik, yun din ang inyong aanihin. So mag-aani kayo ng parusa, mag-aani kayo ng kapahamakan kung kayo ay manloloko at dadayain niyo ang ating banal na Panginoon Diyos sa inyong panunungkulan. At dapat ipagmamalasakit niyo ang inyong kapwa, ang inyong nasasakupan sa inyong paglilingkod at hindi ang sariling pang-interes ninyo ang inyong gagawin. Hindi nyo pag-iinteresan ang kalupaan ng bansang ito, hindi nyo pag-iinteresan ang sariling pag-iinteresan, ang yaman ng bansang ito, para ikaw lang mga makinabang, mga kakilala mo, alyado mo, mga kapolitiko mo, at hindi ang mga mayayaman na mga may pansariling interes, kundi patas para sa lahat, bilang tungkulin ng pamahalaan at gabay ng banal na Panginoon Diyos sa pamahalaan kung paano kayo mamamahala ng patas, mabuti para sa lahat. Hindi lamang nanunungkulan, kundi yung inyong ipapanungkulan na pamahalaan, dapat ayusin nyo yan, yung sistema niyan. Ayusin nyo bilang nanunungkulan na ito ay maayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At tumutugon sa lahat ng mga iba't ibang mga tao na iba't ibang nilang mga pinaniniwalaan na naaayon sa mabuti ng bawat isa. Yan, patutulong sa kabutihan para sa lahat. Lalong-lalo na sa gabay ng banal na Panginoon Diyos bilang sa aming naniniwalang Kristiyano na gabay sa mga kapanalan, lalo na din sa bansang Pilipinas. Yan. Ayun din sa iba't ibang mga pamahalaan. Yan. Kaya kayo mga nasa pamahalaan, talikdan ninyo ang inyong mga masasamang mga gawa, masasamang mga gawain. Kung kayo mandaraya, talikdan nyo ang inyong pandaraya, ang inyong mga masamang gawain. Mapagkunwari kayo dyan sa pamahalaan na parang kayo tupa, pero kayo naman pala ay mga gani. Maging mapanirang puri at mainggitin. So kaya kayo nasa pamahalaan, iwasan nyo yung pamumulitika, paninira ng kapwa politika, pag-trump at charges ng mga tao, gamitin ang pamahalaan para sa inyong kapakanan. So kung anong gagawin nyo sa mga tao para makuha nyo ang yaman, trump charges, etc. O iba't iba mga nais lamang na magkaroon ng kabuhayan o nais lamang na naglalabas lamang na hinaing sa pamahalaan, inyong tinatrump charges. So, para lamang sa inyong kapakanan. Di ba? Mga ganang mga bagay. So, kung kayo iwasan nyo ang bandaraya. Kung dinadaya nyo ang kaban ng bayan, kinukurap nyo, niloloko nyo ang pamamahala para sa inyong kapakanan. Sa padarating ng panahon, kayo ay maloloko kayo ay parurusahan ng banal na Panginoon Diyos at mananagot kayo sa inyong tungkulin, sa inyong ginawang kasamaan, gamit din ang pamahalaan niyan upang kayo iparusahan at lalong-lalo na pagdating ng panahon. So kayo ay magabayan ng banal na Panginoon Diyos, gayahin niyo siya at magkaroon kayo ng kaligtasan sa inyong paglilingkod sa pamahalaan. Ganuman kahaba yan or ganuman yan anuman ang inyong tungkulin at haba ng panunungkulan ninyo. Kayo ay naglilingkod ng mahabang panahon. Sa pamahalaan, kayo ay politiko or not, leader, kayo ay maglingkod ng ayon sa inyong tungkulin na sa gabay naman na naman. Lalo na kayo mga Kristiyano at maging hindi Kristiyano na naglilingkod sa pamahalaan, ito ang gabay naman na Panginoon Diyos sa inyo. Mula sa gabay sa mga Kristiyano sa pamahalaan at maging kabuuan ng sistema ng pamahalaan, ito gawin nyo na ito ay nagmagabayan ng ating banal na Panginoon sa Kristo, banal na Panginoon Diyos, para kayo makapamahala na may maayos na sistema sa gabay ng banal na Panginoon Diyos. Ating pamahalaan, upang sa gayon, makapamahala kayo ng patas para sa lahat. Kaya kayo mamahala ng patas, lalo na sa pagpapairal ng mga ustisya,
yaman ng bansa, hindi nyo sa sarili niya. Sapagkat yung hustisya, politika at yaman ng bansa o yung governance politika, yan ay magkaulam upang kayo ay magkaroon ng kapangyarihan na sarili ninyong yaman at kapangyarihan ng bansang ito. Kaya dapat ay mapagkatiwalaan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagpapaira ng pamamahalang yan, ng kapangyarihan na ginagampan ninyo, lalong-lalo na sa pagsadyo ng bansang ito. At mamuhay ng patas ang lahat sa bansang ito. Yun, muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelizations sa ating pamamahagi ng mabuting balita sa mga nasa pamahalaan at maging mga mamamayan na nais mamulong sa pamahalaan at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. Kayo mga namumuno sa pamahalaan at mga naglilingkod sa pamahalaan. Magabayan kayo para sa inyong kaligtasan spiritual. Sa ating pagbabahagi ito kung paano kayo mamamahala sa gabayan ito ng ating manala Panginoon Diyos. At sana ay naliwanagan kayo at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at tayo nanampalataya ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Sana gabayan tayo ng kanyang presensya, ng kanyang kaliwanagan sa ating pamamahagi ng mabuting balita at gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro. At kayo magabayan sa pagtalima ng mabuting balita at mamuhay kayo ng ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Mamuhay kayo ng banal at may kaligtasang spiritual. Tugunin niyo ang mabuting balita. At doon sa iba't ibang mga reliyon, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at tayo ay magkaisa sa Interfaith Unity para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, para maiwasan natin ang hindi sigalutan at nauwi sa karasan, lalong-lalo na sa iba. So, yan. At doon sa CBCP Vatican Church, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyo pagbukluri ng sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan, at sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng gabayan ng kapangyarihan at himala ng ating banal na Panginoon Diyos na kanyang kababalagan sa ating pagbabahagi, pagbubuklod ng sangkatauhan mula dito sa ating pagbabahagi ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos na kayo mapagkaisa natin sa pamamahala ng Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo, pailalim kayo sa Kanya at tayo mabuhay ng mabuti ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At kayo magabayan na bilang mabuting mga tao at mamamayan. At doon sa mga kapamalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, at tugunin nyo yung karapatang pagtao, patas ng justisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makikinabang sa inyong pamamahala. At sila ay makapumuhay ayon sa karapatan, mamuhay ng mapayapa, at higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu Santo. At muli, sana ay patuloy tayong gabayan ng pagpapala, proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo, sa gabay ng banal na Santa Maria, at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.